Mula Luzon, Visayas at Mindanao, itulay na at makakasama niyo muli ngayong Wednesday na hapon ang inyong kasamang tutor, si Tutor Angel. Magandang hapon po sa ating mga mag-aaral, sa ating mga kapwa-guro, sa ating mga magulang, at sa lahat ng nanonood dito lang sa ating DepEd Itulay. Ngayon, tayo ay nasa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Filipino. At bago ko ipaliwanag at ipakilala ang magiging paksa natin ngayong hapon, batiin muna natin ang ating mga makakasama dyan sa ating Facebook Live comments. Hello sa inyong lahat! Pinangungunahan ang ating unang taga-comment sa hapon na ito. Binabati kita, Franklin Alvarez Viana mula sa Mataas na Paaralan ng Sampaguita. Magandang hapon sa iyo, Franklin. At syempre, nandiyan din ang aking napakagandang mag-aaral na si Divine Faith Tongyo. Magandang hapon din sa iyo. At meron pang ibang mga mag-aaral na nagpapadala pa ng kanilang mga komento mula sa iba't ibang paaralan at sa iba't ibang dibisyon. Nandiyan din si Jasmine Dorado. Banggitin na rin natin, nag-comment din, kapapasok lang. Hello sa iyo, magandang hapon. Jeffer Abehar, magandang hapon sa inyong lahat. At ayon dito sa aking nakikita sa ating Facebook Live, ay meron tayo ngayong kasalukuyang 26 na mga nanonood. Hello sa inyo at sana madagdagan pa yan. Kaya naman, imbitahan nyo na ang inyong mga kaklase, ang inyong mga kaibigan, kapitbahay, at sama-sama tayong matuto dito sa ating asignaturang Filipino. At ngayon nga mga mag-aaral natin, tulad ng nakikita ninyo sa ating screen, tayo ay nasa ikalawang markahan at nasa ikapitong module na. Akalain nyo yon, nakakailang linggo na tayo at nalalapit na tayo sa pagtatapos ng ating ikalawang markahan. At para nga sa linggo na ito, ay tatalakayin natin ang makabuluhang paksa na pinamagatang kakayahang linguistiko. Ano nga ba ang kakayahan na ito at bakit nga ba mahalaga ang kakayahan na ito? At bilang pagsimula natin sa ating pagtalakay, mas mainam na alamin muna natin kung ano nga ba ang pinaka-focus na kasanayang pampagkatuto natin sa hapon na ito. At narito na nga para sa ating pagtalakay, inaasahan na sa pagtatapos ng ating pagtalakay ay nabibigyang kahulugan ninyo ang mga salitang ginamit sa talakayan. At bilang bahagi ng mga tiyak na layunin, narito ang mga ito. Una, inaasahan na nabibigyang kahulugan ninyo ang mga salitang ginamit sa kakayahang linguistiko. Pangalawa, inaasahan naman na natutukoy ninyo ang wastong paggamit ng salita mula sa mga nabuong pangungusap. At bilang panghuli para sa ating layunin ay nailalarawan ang wastong gamit ng salita sa kakayahang linguistiko. Kung mapapansin natin, lahat ng ating mga layunin sa hapon na ito ay nakatuon sa paksang kakayahang linguistiko. At aalamin natin ang mga batayang kaalaman kung ano nga ba ito at gaano nga ba kahalaga ito para sa isang matagumpay na pakikipagtalastasan. At bago natin tuluyang buksan ang ating pagtalakay, batiin natin ang mga sumusunod pang nagpadala ng kanilang komento sa ating Facebook Live. Nandiyan sina Jose Manolo Bayot, sina Mariel Ferrer Atienza, at si Maria Fatima Boncayo. Magandang hapon sa inyong lahat at happy viewing. So, dyan lang kayo manood at matuto sa ating pagtalakay. Ngayon, mas mainam siguro na ngayon na nalaman na natin ang mga layunin sa pagkatuto, ay simulan natin ang ating pagtalakay sa isang masayang laro na tatawagin nating malingwahe. Ito ba ay tumpak o ligwak? Paano ba natin gagawin ang laro na ito? Sumula pa lamang sa pamagat ng ating gawain, may kinalaman ito sa paggamit, tamang paggamit ng anumang lingwahe o ng anumang wika. Ano ang gagawin natin? Meron akong ipapakita sa inyo o meron kayong makikitang magfa-flash sa inyong mga screen na ilang mga larawan na maaaring nakikita natin sa lansangan habang tayo ay naglalakad o habang tayo ay naglalakbay.
Ngayon ay nais kong suriin ninyo ang mga larawan na ito sa aspekto kung papaano ginamit ang wika sa mga larawan na ito. Pagkatapos ninyo itong suriin, iko-comment nyo lang sa ating Facebook Live kung sa tingin ninyo ang paggamit ng wika ay tama. Kung sa tingin ninyo ay tama, i-comment ang salitang tumpak. At kung sa tingin nyo naman na sa mga larawan na ito ay mali o hindi wasto o hindi angkop ang paggamit ng wika, iko-komento nyo naman ang salitang ligwak. Dito ay susuriin natin ang inyong kaalaman at kahusayan pagdating sa tamang paggamit ng wika, kaya't simulan na natin ang tumpak o ligwak. Simulan natin sa ating unang larawan. Sa loob ng 10 segundo, nais kong tignan ninyong mabuti, basahing mabuti at suriing mabuti ang larawan na ito at sa tingin nyo ba, gumagamit ito ng tamang wika. Tapos na ang inyong oras, tignan natin ang mga kasagutan. At bago natin tignan ang mga kasagutan, basahin muna natin kung ano ba ang nakikita ninyo sa ating larawan. Kung makikita ninyo, madalas natin itong nakikitang mga larawan o mga nakalagay sa pamilihan o palengke na nagsasabi ng presyo kung magkano ang kilo ng saging. Ngunit kapansin-pansin dito, ang nakalagay ay saging, banana flavor. 30 piso ang 1 kilo at meron pang nakasingit na lakatan. So kung susuriin natin ang mga paggamit ng wika sa paskil na ito o sa larawan na ito, masasabi ba natin ito ay tumpak o ligwak? Ayan, nakikita ko na ang mga sumasagot sa ating comment section at pinangungunahan ito ni Divine, ni Maria Fatima, ni Neil, ni Jasmine. Ayan, at lahat sila ay sumasagot ng ligwak. So, ibig sabihin, ayan, humabol si Wayne. Ito daw ay ligwak. Ibig sabihin, hindi tama o hindi angkop ang paggamit ng wika. Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Ayan, magaling. So, tama. Ang tamang sagot ay ligwak. So, bakit kaya naging ligwak ito? Kung mapapansin natin, sa panuntunan ng gramatika sa wikang Ingles, meron tayong konsepto ng redundancy, di ba? At makikita natin dito yung pag-uulit ng salitang saging at banana. Dahil kapag sinabi nating saging, di ba, otomatiko naman ito, literal na wala na iba itong flavor, kundi banana lamang. Kaya, ito ay ligwak. Okay? Ikalawang larawan, tignan nating mabuti, suriin nating mabuti. Ayan. Ito naman, madalas din natin tong nakikita kapag tayo ay napapadaan sa mga daanan, sa mga highway, at dapat itong sundin natin. Ayan, tapos na ang oras ng pagsusuri. Sa tingin ninyo, ito ba ay nagpapakita ng tumpak o ligwak na paggamit ng wika? I-comment na ang inyong mga kasagutan. Ayan, so marami pang mga humabol na sumagot doon sa ating unang larawan. Dito naman kaya sa ating pangalawang larawan, ayan, nakikita ko unang nagkomento si Maria Fatima, ang sagot niya ay tumpak. Sinundan naman ni na Divine, ni na Katrina, ni na Angelo, ni na Queen Crystal at sila ay nagsagot ng tumpak. So sa makatuwid, para sa inyo, ito ay gumagamit ng tama o ng tumpak na wika. Tingnan natin kung sumasang-ayon din ba sa inyo ang tamang sagot. Magaling! Ito ay tumpak dahil tamang-tama naman ang paggamit ng wika at sumasang-ayon din ang salita sa pinapahiwatig ng simbolo o pinapahiwatig ng road sign. Kaya naman, tama kayo dyan. At ngayon, tumungo naman tayo sa ating ikatlong larawan. Suriin nating mabuti sa loob ng 10 segundo. Sinasabi dito sa paskil na, bawal umupo dito. Setting here is not allowed by management. Ayan, tapos na ang inyong 10 segundo. Ano naman kaya ang masasabi natin batay sa inyong pagsusuri? Ito ba ay tumpak o ito ba ay ligwak? Ayan, so maraming nagsasagot. Napakabilis ng pagtitipa ni na Divine, ni na Katrina, ni na Micaela, nila Maria Fatima. So halos lahat sila nagsasabi. Ayan, humabol pa si Elarde, si Wayne,
Ayan, so lahat sila nagsasabi ng ligwak. So sa makatuwid, ito ay nagpapakita ng maling paggamit ng wika. So saang bahagi kaya natin nakita ang maling paggamit ng wika? So dito yung ginamit na salitang setting bilang salin ng salitang umupo, no? Siguro nagkaroon ng konting kalituhan yung nagsulat nito at yung salitang sitting dapat ay napalitan niya ng salitang setting. Okay? So magaling, mahusay ang ating mga mag-aaral dahil tama ang inyong kasagutan na ligwak. At ngayon, para sa ating huling larawan na susuriin, tignan nating mabuti ito. Sinasabi dito na bawal tumambay dito o sa Ingles, no loitering. Suriin nating mabuti, ito ba ay gumagamit ng tamang paggamit ng wika o ng maling paggamit ng wika? Comment na ang tumpak o ligwak. Ayan. So, meron na tayo ditong unang pumasok na sagot sa pangalang Wayne Baladon. Sabi niya, tumpak. May kasama pang tandang padamdam. Kasama din natin dyan si Devine na sumagot ng tumpak, si Elarde, si Maria Fatima, at ang iba pa na pumapasok tulad ni na Micaela, ni Jasmine, ni Niel. Ayan, napakaraming mga nagsasagot ng tumpak. Meron lang may nagsagot ng ligwak si Renante, pero ang iba at ang karamihan ay sumasagot ng tumpak. Tingnan natin kung tumpak din ba ang inyong sagot. Magaling! So ito ay tumpak dahil mapapansin natin na wala namang kamali ang gramatikal sa paskil na ito at tama naman ang pagkakasalin sa o hindi pala pagkasasalin sa Filipino, sa Ingles, tama. Ang bawal tumambay dito sa Ingles ay nangangahulugan na bawal ang pakalat-kalat o no loitering. Ayan. At sa ating susunod na larawan, tingnan naman natin, suriin nating mabuti. Sinasabi dito na do not enter, entrance only. Ayan, 10 segundo ang ibinibigay sa inyo para suriing mabuti kung ito ba ay tumpak o ligwak sa usapinang paggamit ng wika. Ayan, tignan natin. Aha, wala pang pumapasok. Ayun, malalaking letra pa ang ginamit ni Wayne at sabi niya ito daw ay ligwak. Ganon din sina Katrina, sina Ilarde, sila Maria Fatima, at ang iba pa, no, na pumapasok pa ayan, sina Queen, sila Jasmine, sila Micaela, at napakarami pang mga humahabol ng sagot na ligwak, no? At ito, ang tamang sagot ay magaling. Ito ay nagpapakita ng ligwak o maling paggamit ng wika. Tulad nung nauna natin kanina, makikita natin dito yung konsepto ng pagiging redundant, no? Dahil sinasabi sa unang linya na do not enter, or hindi redundancy pala kundi yung pagiging, kabaluktuta o kabaligtaran 'no, yung irony. Sinasabi na do not enter, bawal pumasok, pero sabi naman sa pangalawang linya, entrance only. So maaari itong magdulot ng kalituhan, 'di ba, sa mga taong nakakabasa nito. Kaya ito ay may maling paggamit ng wika, kaya ligwak. Okay, tignan natin kung meron pa ba? Ayan, wala na. So maraming salamat sa mga sumagot nating mga mag-aaral. Nakatitiyak ako na bagamat hindi pa natin natatalakay kung ano ang kakayahang linguistiko, ay naipakita nyo na ang kakayahan na ito sa pagsusuri at pag-alam ng tamang paggamit ng wika sa mga larawan na ating ipinakita. At kung mapapansin natin, may ilan dito na maaaring katawa-tawa para sa atin o pinagtatawanan natin. Ngunit mapapansin natin o kung susuriin natin na bahala ang ganitong mga pangyayari. Dahil sa panahon natin ngayon, sa mga pisikal na mundo natin, kapag lumabas tayo, kapag naglalakad tayo, maraming mga nakikita tayo na maling paggamit ng salita, maling pagkakabaybay ng mga salita, maling o hindi tamang paggamit ng gramatika, at hindi na lamang ngayon sa pisikal na mundo dahil maging sa virtual na mundo ay nakikita na rin natin ito, 'di ba? Sa mga paskil sa social media, yung mga caption ng ilang
kabataan, yung mga pino-post natin o pinapaskil natin sa mga social media accounts natin, minsan akala natin tama ang paggamit ng wika pero mali naman pala. At yung iba pa nga, kahit yung mga malalaking institusyon, halimbawa kapag yung iba nagbabahagi ng mga balita, no, makikita natin na meron pa ring nakagagamit ng mga maling paggamit ng wika. So anong gusto kong sabihin? Sa panahon ngayon ay talagang laganap na ang mali o hindi angkop o hindi tamang paggamit ng wika. Kaya naman, napakahalaga at dapat na ngayon ay mas lalo nating pinalalakas ang isang kakayahan na magiging sandata natin para maiwasan yung ganitong uri ng pagkakamali. At ito nga ay yung tinatawag natin na kakayahang linguistika. Pero ang tanong natin ngayon, bakit nga ba talaga kailangan nating maging mahusay sa paggamit ng wika? Yung ibang tao kapag masyado tayong conscious o masyado nating pinapakialaman yung paggamit ng wika ng ibang tao, sinasabihan tayo na masyado ka namang grammar Nazi or masyado ka namang pakialamera sa paggamit ko ng wika. 'Di ba nahuhusgahan tayo ng gano'n minsan? Pero alam niyo ba, huwag tayong magpapadala sa ganitong mga panghuhusga dahil tama lang ang ginagawa natin na pinahahalagahan natin ang tamang paggamit ng wika, no? So sabi dito, napakahalaga na marunong tayo o maalam tayo o maging mahusay tayo sa paggamit ng wika dahil tatandaan natin ang tamang paggamit ng wika ang daan sa matagumpay na komunikasyon. Kaya nga tayo nag-aaral, 'di ba? Kinder pa lang or grade 1 pa lang tinuturuan na tayo kung paano gamitin ng tama ang wika natin. Tinuturuan tayo mula sa alpabeto, tinuturuan tayo paano bumuo ng pangungusap, tinuturuan tayo paano mag-spelling o magbaybay ng mga salita kasi inaasahan na yung mga tinuturo sa ating tamang paggamit ng wika nung mga bata pa lang tayo ay dadalihin natin hanggang sa paglaki natin at gagamitin natin ito palagi. Pero ano ang nangyayari sa katotohanan, sa realidad ng buhay? Nagagamit ba natin? 'Di ba hindi naman sa lahat ng pagkakataon? Kaya napakahalaga na malinang natin at mapalakas natin yung kakayahan na ito. So ano nga ba ang tinatawag natin na kakayahang linguistika? Tingnan natin ang pagpapakahulugan dito ng isang kilala o isang mahusay na dalubhasa sa larangan ng wika sa pangalang ah, Noam Chomsky. Pero bago natin alamin ang kahulugan ng linguistic competence, sabi dito, tignan natin, no, i-recognize natin yung ibinahaging opinion ng ating viewer na si Elarde Amores. Sabi niya, upang lalong maintindihan ng ibig iparating ng tao. So, para sa kanya, yon ang kahalagahan ng kahusayan natin sa paggamit ng wika. Sabi naman dito ni Wayne Cedric Baladon, upang hindi magkaroon ng kalituhan sa maling paggamit ng wika o hindi magkaroon ng miscommunication. At sabi naman ni Angela Gonzaga, para po magkaintindihan. Okay, so tama ang lahat ng inyong mga sinagot tungkol sa kahalagahan ng kakayahang linguistika. Pero alam muna natin ang technical na kahulugan ng kakayahang linguistika. So sabi dito, ang kakayahang linguistika or sa Ingles ay linguistic competence ay ipinakilala sa atin ng isang dalubhasang si Noam Chomsky. At pinaniniwalaan na sa bahaging ito na sadyang may likas daw na kakayahan tayong mga tao na matutuhan ang mahusay, makinis at angkop na konteksto na paggamit ng wika dahil ito ay natututuhan sa pamamagitan ng prosesong sosyal. Ibig sabihin, tayong mga tao daw meron daw tayong natural na kakayahan o kaalaman sa tamang paggamit ng wika. Paano lang mang natin ito nalilinang o paano ba natin ito nalalaman o nadedevelop? Sa pamamagitan ng ating pakikipagkapwa sa ibang tao. 'Di ba kung maaalala natin nung mga bata tayo, paano ba tayo tinuturuan ng mga nanay natin na sabihin sa kanila pag tayo ay nagugutom? 'Di ba? Tinuturuan tayo na ang sasabihin mo, "Mama, nagugutom po ako." O, 'di ba? So kung hindi kung wala tayong
pakikipag-ugnayan sa ibang tao o kung wala tayong relasyon dun sa nanay natin, hindi natin mauunawaan o hindi natin matututunan ang tamang paggamit ng wika o ang tamang paghingi ng mga bagay na gusto natin. 'Di ba? So, yun ang ibig sabihin ng kakayahang linguistiko, yung kakayahan natin sa tamang paggamit ng wika. So, para mas maging malinaw pa, tignan pa natin ang technical na definition nito. So kung mapapansin natin dito sa ating definition, ang kakayahang linguistiko daw o ang kakayahang gramatikal ay ang ating kaalaman sa wika, no, bilang code na hinubog ng mga patakaran ng gramatika, bokabularyo, ortografiya, ponolohiya, ponetika, morpolohiya, syntax at semantika. Sa madaling sabi o sa madaling pagpapaliwanag, pag sinabi nating kakayahang linguistiko, ito yung angkop na paggamit natin ng wika sang-ayon sa mga patakarang nabuo sa paghihimay-himay ng formal na estrukturang bumubuo sa wika. Kung mapapansin nyo, halos lahat ng wika, hindi nga halos lahat talaga ng wika sa mundo, may grammar yan, may grammar rules. Ang Filipino, di ba, meron tayong mga bahagi ng pananalita or meron tayong mga parts of speech, ganun din sa Ingles. Maging ang iba pang wika sa ibang bansa, may mga sarili-sarili tayong mga panuntunan o mga rules na sinusunod kung papaano natin angkop na gagamitin ang partikular na wika na iyon. At kapag tayo, malay tayo o may kaalaman tayo sa tamang paggamit ng mga patakaran na iyon o kaya nating sundin yung mga grammatical rules na iyon, masasabi natin na tayo ay may kakayahang gramatikal o may kakayahang linguistiko. At hindi lang basta-basta tamang pagsunod, no, sa mga grammar rules, kundi yung nagagamit din natin yung wika natin nang naaangkop din sa mga sitwasyon. At kung titignan natin at hihimay-himayin natin, ang estruktura ng isang wika sa usapin ng kakayahang linguistiko ay pwede nating hati-hatiin sa iba't ibang pag-aaral. So meron tayong tinatawag na ponolohiya, meron tayong tinatawag na morpolohiya, meron din tayong syntax at semantika. So ito yung pinakabumubuo sa pangkabuang kakayahang linguistika o yung kakayahang gramatikal ng isang tao. Pag sinabi nating ponolohiya, may kinalaman ito sa tunog. At syempre, pag yung tunog, pinagsama-sama natin, nakakabuo tayo ng mga salita. At yan ay ang morpolohiya. At ang mga salita, kapag isinaayos natin patungo sa isang makabuluhan at may kabuluhang pangungusap, ito naman ay tumutukoy sa syntax. At ang pagpapakahulugan natin sa mga salita at sa mga pangungusap na ito ay tumutukoy naman sa tinatawag natin na semantika. Okay, so sa gramatika natin o sa kakayahang linguistika, tulong-tulong na nagtutulungan ang ponolohiya, morpolohiya, syntax at semantika para maging matagumpay ang anumang komunikasyon na nililikha natin sa ibang tao. Ngayon, tignan natin ng isa-isa ang mga larangan na ito para mas maunawaan nating mabuti kung paano lumalawak at kung paano nabubuo ang ating kakayahang linguistika. Simulan natin sa tinatawag natin na ponolohiya. So ano ba ang tinatawag natin na ponolohiya? O sa ibang katawagan, tinatawag natin ito na palatunugan. Okay? So anong sinasabi dito? Ang ponolohiya daw ay ang makaagham o sa Ingles scientific na pag-aaral ng mga makabuluhang tunog o tinatawag natin na ponema. So ang mga makabuluhang tunog na ito na tinatawag na ponema ang siyang bumubuo sa isang wika. Okay? So alam naman natin lahat ng wika sa mundo, ang pinakasimula niyan o ang bumubuo diyan ay mga tunog. Ang tawag natin sa mga tunog na ito ay mga ponema. At sa wikang Filipino, pwede nating iuri ang ponema sa dalawang uri. Meron tayong tinatawag na ponemang segmental. So pag sinabi nating ponemang segmental, ito ay ang mga tunay na tunog. At ang mga tunay na tunog na ito ay kinakatawan ng isang titik sa isang alpabeto. Okay? So ano yung mga halimbawa ng ponemang segmental? Meron po tayong tinatawag na ponemang patinig at yan ay kinakatawan ng mga letrang A, E, I, O, U. O sa Ingles, ito yung mga vowels natin.
Samantalang meron din naman tayong tinatawag na mga ponemang katinig o ito naman yung mga consonant. At ang mga titik na nakapaloob diyan ay ang mga tunog ng titik P, T, K, B, D, G, M, N, NG, H, L, R, S, W, Y at itong simbolo na ito ay tinatawag naman natin na glottal stop or impit sa Filipino. So yung impit na ito yung tunog kung saan kapag nararamdaman natin na parang humihinto ang ating lalamunan kapag binibigkas natin ng isang salita. Okay? So yung mga yan, mga ponemang segmental yan sapagkat ang isang titik ay kumakatawan sa isang tunog, isang makabuluhang tunog. At ang bawat tunog na ito kapag pinagsama-sama natin ay nakabubuo tayo ng isang salita. Halimbawa, sa salitang aso, bago ito nabuo bilang salitang aso, ginamitan muna ito ng mga tunog mula sa mga titik. At kung titignan natin, kung hihimay-himayin natin, ang salita na ito ay binubuo ng mga ponemang A, ponemang S at ponemang O. Sa makatuwid, ang salita na ito ay binubuo ng tatlong ponema. Ang ikalawang halimbawa naman o ikalawang uri naman ng ponema ay ang tinatawag naman natin na ponemang suprasegmental. Ano naman ang kaibahan nito sa una nating uri? So dito naman, ang ponemang suprasegmental ay kumakatawan o naglalarawan sa mga makahulugang unit ng tunog, ngunit sa pagkakataong ito, sinisimbolo naman ito ng mga notasyong phonemic. Ang mga notasyong phonemic na ito ay tumutulong sa atin para malaman natin kung ano ang paraan ng pagbigkas natin sa mga salita, sa mga pantig o mga titik na makikita natin. At sa ilalim ng ponemang suprasegmental, meron tayong tinatawag na tono or intonasyon or sa Ingles ay pitch. Pag sinabi nating tono o intonasyon, ito yung pagtaas o pagbaba ng pagbigkas natin sa mga pantig o mga salita. Halimbawa, kapag tayo ay nagtatanong, halimbawa, halimbawa yung pangungusap na maganda ka. Kapag patanong 'yon, 'di ba papataas ang tono natin, "Maganda ka?" Pero kapag ito naman ay simpleng pahayag lang na sinasabi mo na maganda ang isang tao, 'di ba, pantay lang ang tono mo, "Maganda ka." Okay, so nag-iiba-iba ang tono o intonasyon natin depende sa kahulugan ng gusto nating sabihin sa ating kapwa. Meron din naman tayong tinatawag na diin or stress. Mula pa lamang sa pangalan nito, mahihinuha na natin na pinapakita dito yung lakas ng bigkas natin sa mga pantig sa loob ng isang salita. At kapag nalaman natin kung saan ilalagay ang diin, mas magiging malinaw din sa atin ang kahulugan ng mga salita. Lalo na yung mga salitang may parehong baybay. Halimbawa, yung paso at paso, 'di ba? Bagamat pareho ng baybay, ngunit nagkakaiba ng paglalagay ng tamang diin, 'no? May sa unang salita nasa unang pantig, yung pangalawang salita nasa ikalawang pantig. At sa pamamagitan ng diin, nalalaman natin ang pagkakaiba sa kahulugan ng dalawang salita na ito. At pangatlo naman, meron naman tayong tinatawag na mga hinto o antala o sa Ingles ay juncture. Ito naman yung mga saglit natin na pagpigil. 'Di ba? Pag nagbabasa o nagsasalita tayo, hindi naman tayo tuloy-tuloy na nagsasalita, lalo na kapag nakakakita tayo ng mga bantas. Yung paghinto natin na ito ay tinatawag natin na antala. At nakatutulong ang mga hinto o antala para maging malinaw ang mensaheng nais nating ipahayag sa ating kapwa. Okay? So kung mapapansin natin yung tono, diin, hinto, antala, may kinalaman ito pa rin sa tunog, ngunit binibigyan tayo nito ng clue o ng kaalaman kung papaano natin tamang bibigkasin ang pangungusap, ang salita o ang mga pantig na nababasa natin. Okay? So yun po ang tinatawag natin na ponolohiya. Ikalawa naman, so pagkatapos nating malaman ang mga tunog, syempre 'pag pinagsama-sama ito, nakabubuo tayo ng mga salita. At ang tawag natin sa makaagham na pag-aaral ng pagbuo ng mga salita ay ang morpolohiya. Okay? So, yung mga tunog na tinalakay natin kanina, kapag pinagsama-sama natin 'yan, nakabubuo tayo ng tinatawag natin na
morpema. At pag sinabi po nating morpema, ito daw yung pinakamaliit na unit ng salita na mayroong kahulugan. Okay? At ang morpema, pwede pa natin itong uriin sa tatlo. Meron tayong tinatawag na salitang ugat, meron tayong panlapi, at morpemang binubuo ng isang ponema. So ano po yung ibig sabihin ng mga yon? Siyempre, alam naman nating lahat, pag sinabing salitang ugat, sa Ingles, ito yung root word. Ito yung mga salita na wala pang panlapi. At kapag dinagdagan natin ng mga panlapi, nabagbabago ang kahulugan. At syempre, meron tayong mga panlapi. Ito naman yung mga ikinakabit natin sa salitang ugat para baguhin ang kahulugan nito. At yung mga morpemang binubuo ng isang ponema, mga isang titik o mga isang tunog ito na kapag ikinabit natin sa isang salita, nagbabago ang kahulugan. Halimbawa, kapag sinabi nating pag sinabi nating tindera, yung ponemang A, pag pinalitan natin ng ponemang O, nagbabago ang kahulugan, 'di ba? Nagiging tindero, ibig sabihin lalaking nagtitinda naman. So ito yung mga halimbawa ng morpemang binubuo ng isang ponema. Okay? At syempre ngayon, so mula sa tunog na pinagsama-sama nagiging morpema. Ngayon, kapag yung mga morpema naman pinagsama-sama natin para makabuo tayo ng isang makabuluhang pangungusap, ang tawag na natin do'n ay ang syntax. Dahil 'pag sinabi nating syntax, ito naman yung pag-aaral natin ng estruktura ng mga pangungusap. Yung mga paraan kung papaano natin pinagsasama-sama yung mga salita sa tamang mga pagsasaayos nito o sa mga tamang puwesto para magkaroon tayo ng isang buong diwa o ng isang buong mensahe. Okay? Ang tawag natin do'n ay syntax. At alam natin 'no, sa estruktura ng wikang Filipino, meron tayong dalawang anyo 'no, ng, mga pangungusap. Meron tayong tinatawag na karaniwan at hindi karaniwang mga pangungusap. Halimbawa natin dito, so mapapansin ninyo meron tayong grupo ng mga salita na meron tayong mababasang I, Juan, masipag, at si. So yung mga salita na ito o mga morpema na ito, kapag pinagsama-sama natin, nang may kaalaman tayo sa tamang grammar rules kung paano bumuo ng pangungusap. Siyempre, alam natin na dapat ay mauuna ang salitang si, susundan ng salitang Juan, susundan ng salitang I, at susundan ng salitang masipag hanggang sa mabuo natin ang diwa ng pangungusap na si Juan ay masipag. So kung wala kang kakayahang lingwistika, hindi mo kakayaning makabuo ng ganitong pangungusap. No? O hindi mo magagawang pagsamasamahin ng mga morpemang ito para makabuo ng isang pangungusap. Kaya kabilang ang syntax sa kakayahang lingwistika. Okay? At ang pinakahuli, syempre, so balikan natin ha. So meron tayong tunog sa ponolohiya. Pag pinagsama-sama ang tunog, nakabubuo tayo ng morpema sa ilalim ng morpolohiya. At ang mga morpema, pag pinagsama-sama natin, nakabubuo tayo ng isang pangungusap na nasa syntax naman. At syempre, ang mga ito, kapag walang kahulugan, mawawalan ng saysay. Kaya napakahalaga at napakakrusyal na malaman natin ang kahulugan ng mga salita, ng mga tunog at ng mga pangungusap. At ang pag-aaral sa mga kahulugan nito ay tinatawag naman natin na semantika. Okay, ang semantika naman ay ang makaagham na pag-aaral sa pagbibigay interpretasyon o mga kahulugan ng mga morpema, salita, parirala at pangungusap na ating nabubuo. At sa wika natin, marami tayong paraan ng pagbibigay kahulugan, ngunit ang alam natin at pinakapamilyar sa atin ay yung dalawang paraan ng pagbibigay ng kahulugan na tinatawag po natin na denotasyon at konotasyon. So pag sinabi nating denotasyon, ito yung pagbibigay ng literal na kahulugan o kahulugan na galing mismo sa mga diksyonaryo, yung technical na pagpapakahulugan. Samantalang ang konotasyon naman, ito naman yung uri ng pagpapakahulugan na
matalinghaga, no? Maaring simbolismo, maaring nakatago ang kahulugan at hindi literal. Halimbawa, pag sinabi nating ilaw ng tahanan, kapag denotasyon tulad ng pinapakita sa halimbawang pangungusap, maliwanag ang ilaw sa tahanan namin. Ang salitang ilaw dito ay mayroong literal na kahulugan na yung ginagamit natin sa ating mga bahay para magbigay ng liwanag. Pero kung gagamitin naman natin ng konotasyon o konotatibong pagpapakahulugan, halimbawa natin, si inay ang ilaw ng tahanan. Yung ilaw natin dito ay nag-iiba ng kahulugan dahil hindi na literal na yung nagbibigay o yung bagay na nagbibigay ng liwanag sa tahanan, kundi yung kanilang ina o yung kanilang nanay na nagsisilbing liwanag nila na maaaring gumagabay sa kanila, nagmamahal sa kanila, kaya't ah, inihambing nila sa isang ilaw. Okay? So, kung hindi natin alam o kung wala tayong kamalayan sa ganitong mga pagpapakahulugan, paano natin mauunawaan ng maayos ang mga pangungusap o ang mga salita o ang mga parirala na ating nababasa? Kaya napakahalaga na yung semantika ay mapahalagahan din natin sa usapin ng kakayahang linguistic. Okay? Kung mapapansin natin dito sa ating kakayahang linguistic, ito ay gradual nating natututuhan. Kaya kung mapapansin natin nung elementary tayo, nagsisimula muna tayo sa alphabet, tinuturuan muna tayo ano yung mga tunog ng mga titik na ito, at habang tumatanda tayo, pagkatapos nating malaman yung mga tunog na ito, pinapakilala sa atin yung mga basic na mga salita, 'di ba? Kung papaano nabubuo yung mga salita gamit yung mga tunog, kasi ito na yung pangalawang level sa yung morpolohiya. At 'pag nalaman na natin yung mga salita na madalas nating ginagamit, sunod namang tinuturo sa atin paano tayo bumuo ng pangungusap, paano natin 'to ginagamit kapag nakikipag-usap tayo sa ibang tao, 'di ba? So sa makatuwid, ang kakayahang linguistic ay matatamo natin ng hindi lang basta-basta, ng hindi lang sa isang kindat, sa isang iglap, ay masasabi natin meron na akong kakayahang linguistic. Bagamat natural sa atin ito, nade-develop ito o na pauunlad ito sa pamamagitan ng pag-aaral, ng palaging pakikipag-usap natin sa ibang tao, at ng ating pakikipagkapwa, no, sa ibang tao. Kaya ngayon, napakahalaga para maiwasan natin yung mga kalituhan, yung mga binabanggit nyo kanina na miscommunication, yung mga maling paggamit ng wika, dapat pinapalakas natin ang ating kakayahang phonological, morpolohikal, syntax at semantikal na nakapaloob sa tinatawag natin na kakayahang linguistic o kakayahang gramatikal. Okay? So, sana meron kayong naunawaan sa ating pagtalakay tungkol sa kakayahang linguistic at titignan ko kung meron talaga kayong natutunan at magkakaroon tayo ng maikling pagtataya. Kaya naman mga mag-aaral, ihanda na ulit ang inyong mga isip at ang inyong mga pagtitipad dyan dahil sa ating pagtataya, narito ang ating gagawin. So nais kong suriin ninyo ang mga pangungusap na aking ipapakita na may kinalaman sa kakayahang linguistiko. So, mga pangungusap ito na may kinalaman sa tinalakay natin. At pipiliin nyo lamang ang titik ng tamang sagot batay sa inyong pagsusuri. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sa pag-iisip at pagsusuri ng tamang sagot at mamaya titignan natin kung sino-sino ang mga nakakuha ng tamang kasagutan. Kaya naman mga mag-aaral natin dyan sa ating Facebook Live, handa na ang inyong mga isip at katawan at simulan na natin ang ating pagtataya. Narito ang ating unang tanong. Wala akong ibibigay, butas na ang bulsa ko. Ano ang kahulugan ng pahayag na butas ang bulsa? Ito ba ay nasa titik A na walang pera? B, ayaw magbigay. C, punit ang bulsa. O D, nahulog ang laman ng bulsa. Ang inyong 10 segundo ay tumatakbo na. Suriing mabuti. Ito ay may kinalaman sa semantika o tamang pagpapakahulugan ng pahayag na butas ang bulsa. Ano kaya ang tamang sagot dito? Ayan! Unang-una nang nagkomento si Wayne, si Angela, si Franklin, si Marie Chris, si Micaela, ayan, at puro si Wayne. At ang lahat ng sagot nila ay titik
A, humabol pa si Elarde. So ito ay titik A daw, walang pera. Ito nga ba ang kahulugan nito? Tingnan natin ang tamang sagot. Magaling! So tama, ang konotatibong kahulugan ng butas ang bulsa ay ang titik A, walang pera. So kung wala kang kakayahang linguistic, hindi mo malalaman ang tamang sagot dito. Kaya magaling sa mga mag-aaral na nagsagot. Tignan naman natin ang ating ikalawang katanungan. Ano naman kaya ang salitang ugat ng salitang nakakapagpabagabag? Ito ba ay titik A, nakakapag, B, bagabag, C, baga, o D, gabag? Ang 10 segundo ay umaandar na para sa inyong pagsusuri. Balikan natin, ito yung mga madalas na tinatawag natin na tongue twister sa Filipino dahil hindi lahat kayang bigkasin ng salitang nakakapagpabagabag. Ano kaya ang salitang ugat? Ayan. Okay, so meron ditong nagsagot ng A. Si Mike Asombrado, A. Si Franklin, B. Ayan, si Marie Chris, B. Ayan, si Pamela Luna, B. Si Wayne, B. Maraming sumasagot ng titik B ang salitang bagabag. Tama nga ba ang sagot? Ayan, humabol pa si Ria at si Elarde. Titik B, tignan natin kung tama ang inyong kasagutan. Ayan, magaling, tama. Ang salitang ugat o ang morpema, no? Ang salitang ugat ay isang uri ng morpema. Kung matatandaan ninyo, ang morpema o salitang ugat dito ay ang salitang bagabag. Ito yung pinakasimple na walang panlaping pinagmula ng salitang nakakapagpabagabag. Okay, tignan naman natin ang ating ikatlong katanungan. Ang mahuling kumain, maghuhugas ng pinggan. Ano ang kahulugan ng pahayag? A. Magliligpit ng pinagkainan. B. Magtatabi ng pagkain. C. Magsusolong kumain. O titik D. Hindi nakakain. Ang inyong 10 segundo ay nagsisimula na, suriing mabuti ang kahulugan. So gamitin nyo dito ang inyong kakayahang semantikal para malaman ang tamang sagot. Ayan, tapos na nga ang inyong 10 segundo at nakikita ko dito, ah, ayan, bumabaha ng sagot na titik A mula kay Franklin, kay Angela, kay Micaela, kay Mike Asombrado, kay Marie Chris, kay Wayne, kay Noah at kay Pamela. Lahat kayo nagsasagot ng titik A. Tignan nga natin kung tama. Ayan, magaling. So ito ay magliligpit ng pinagkainan. Okay? Okay, sunod natin ang ika-4 na tanong. Anong uri naman ng ponemang suprasegmental ang ipinahihiwatig ng larawan? So meron tayo ditong larawan. Una ay ang puno at ang pangalawa ay puno. Ito ba ay A, diin, B, antala, C, intonasyon, o D, ponema? Ang inyong 10 segundo ay lumalakad na. Piliin, batay sa ating naging pagtalakay, ano kaya ang ipinahihiwatig na uri ng ponemang suprasegmental dito? Ayan. At nakikita ko, ayan, dami pa ring sumasagot. Titik A pa rin, tulad ni na Franklin, Maria Chris, ni Wayne, ni Angela, ni Noah, ni Elarde. So lahat kayo nagsasabi at sumasang-ayon na ito ay diin or stress sa Ingles. Tingnan nga natin kung nakaka-stress ba talaga ang sagot. Ayan, tamang-tama. Ito ay ang diin o ang titik A. Kung mapapansin natin, ang pinahihiwatig no malalaking titik, doon natin ilalagay no ang diin o sa pantig na ito natin ilalagay ang diin. Okay, at ang pinakahuling tanong natin para sa ating pagtataya. Ito raw ang tawag sa uri naman ng morpema na walang panlapi. Ano kaya ang tawag dito? A. Asimilasyon. B. Morpemang ponema. C. Panlapi o D. Salitang ugat. Ang inyong 10 segundo ay lumalakad na. Balikan natin. Di ba meron akong binahagi na 3 uri ng morpema. Alin kaya sa 3 uri na yon ang tamang sagot? At tapos na ang inyong 10 segundo. Ayan, medyo halo-halo ang sagot May nagsagot si Mike Asombrado, titik D. Si Noah naman, titik A.
Ayan, si Franklin, titik D, si Elarde, si Angela, si Wayne, si Micaela, lahat sumasagot ng titik D. At si Marie Chris, titik D. So, salitang ugat, tignan nga natin kung tama. Magaling! So, tama ang inyong sagot. Ang pinakasimpleng istruktura o anyo ng morpema na walang panlapi ay tinatawag natin na salitang ugat. At binabati ko ang lahat ng mga mag-aaral na nagbahagi at nakilahok sa ating talakayan at sa ating pagtataya. Nakatitiyak ako ng kayo mas malakas na at mas pinaigting na ang inyong kakayahang linguistic. Kaya dapat simula sa oras na ito ha, tiyakin ninyo sa sarili ninyo na sa lahat ng pagkakataon, kahit magka-caption kayo sa mga Facebook post ninyo, kapag may i-share kayo, pag may ipapaskill kayo, tiyakin ninyo na nakagagamit kayo ng tamang wika o nakakatugon kayo sa tamang grammar rules, hindi lang sa wikang Ingles, mas mahalaga din sa wikang Filipino. Okay? At ngayon, para sa ating karagdagang gawain na maaari ninyong gawin sa inyong mga tahanan, pwede ninyong ipadala sa akin ang inyong mga kasagutan para sa ating gawain na ito. Nais kong tukuyin ninyo ang mga salik na kinakailangan natin na mga tao upang maging matagumpay ang bawat transaksyon o komunikasyon na ating binubuo sa ating kapwa. So para mabuo ang ating karagdagang gawain na ito, maaari ninyong kumpletuhin ang flowchart na ito kung saan ilalagay ninyo ang kahalagahan ng kakayahang komunikatibo at ano yung mga mahalagang salik na sa tingin nyo dapat nating i-consider para sa ating pakikipagkomunikasyon at paano ito maiuugnay sa tinatawag natin na linguistic performance o pragmatika. Okay? So inaasahan ko na may magpapadala ng mga kasagutan sa aking Facebook account. Hanapin nyo lang Angelica Donke Agunod at ipadala na ang inyong mga kasagutan. Ayan, maraming salamat mga mag-aaral sa lahat ng mga nakasama ko ngayong hapon na ito sa ating paglalakbay at sa ating pagtalakay sa ating asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Filipino. Sana marami kayong natutunan at hindi lang dapat ito manatili sa inyong utak, dapat ito ay magamit ninyo sa pang-araw-araw na pamumuhay. At wag po nating kalimutan, ngayon po ay meron tayong isa pang tutorial, isa pang session sa asignaturang Filipino sa Piling Larang Techbook kasama sina Tutor Bisel, Tutor Curvy at Tutor Sheila. Dito pa rin yan sa ating DepEd EdTech Unit Facebook page. Kaya naman, kita-kits tayo ulit sa ating susunod na linggo para sa ating susunod na sesyon dito lang sa ating asignaturang Filipino. Huwag po nating kalimutang i-like, i-subscribe at i-share nyo na rin sa inyong mga kakilala ang Facebook page ng DepEd EdTech Unit at ang ating YouTube channel. At hintayin ninyo, magkakaroon na ng bagong Facebook page ang DepEd Itulay para sa inyo. Kaya naman, maraming salamat sa inyo ulit. Ako si Ma'am Angel o so Tutor Angel at kita-kits tayo ulit sa susunod na linggo. Paalam!